Pero ito na, ang pinakaunang drafting phase ng Best of 7 ngayong gabi sa San Juan Arena. It's prime time MLBB para sa Season 17 ng MPL Philippines. At dito natin makikita sa ulap ng Flying Clouds kung sino nga ba ang mangunguna sa ating Grand Finals. Malaki ang burden ng dalawang team na to, especially sa first phase. Magkakaroon ng palitan and makikita mo kagad, men, 16-0 nga ang Team Liquid Philippines. Pero respeto pa rin sa Titans. Guinevere and Kaleaban, I don't think we're gonna see these two heroes for the rest of the series. Pero ganun din naman sa side ng Team Falcons. Nagtanggal na rin ng mga flexible heroes, especially against the Apex Predator. Wala na yung Phobius, wala na rin yung Freya. Ito rin talaga yung problema, no? When you're up against Team Liquid Philippines, you always have to think kung ano nga ba yung mga natitirang carry heroes para dito kay Sanford. And with this Phobius taken away, tandaan natin yung Pakito ay rising pick din for the past few days ng ating playoffs. First pickable na ba ang Pakito at this point o hindi pa naman? Feeling ko, kung may explainer ka ang pangalan, Sanford, pare, lahat first pickable. Oo nga, no, pwede nga naman. At nakita natin na tumaas talaga. As in, all-time high yung pag-pick dito sa Pakito na ito. Pero sabi nila, okay, lusot ng Marcel, kunin na kagad natin, JP. Wow, and with this Marcel na inagaw ng Team Liquid Philippines, anong magandang response para sa Team Falcons? Ito na yung mga typical Khalid, typical Hilda. Pero feeling ko for Team Falcons, maganda rin na kunin na nila yung Harley +1, maybe Harley Zushin, Harley Eve, para sa first two picks nila kasi baka makuha din ng TLPH. Pero alam mo, nakakatakot dito for Team Falcons. Parang kahit anong mangyari, may trade eh. Kahit kunin mo yung Harley, makukuha ni Carl yung Leomord. Kapag kinuha mo naman yung Leomord, hawak niya naman yung Harley. So parang either way, just pick your comfort para sa Team Falcons. And speaking about comfort, kahapon, ito yung nagpanalo nung series nila laban sa Onyx Philippines, yung Claude pickup. And this is also a great steal away from Teddy na notorious na gumagamit ng Claude during the regular season. And they also take the Eve na naging napakaganda ang performance ni Haji kahapon sa kanilang serye kontra Onyx. Yeah, umabot ka sa punto na nakakahuli siya ng 5. No, mula doon sa Onyx Philippines, doon sa River Manipulation. Isipin mo, dami mga 5-man dito. 5-man na Dark Wave, 5-man Sanford, RWM. 5-man RWM. Talagang sagupaan na to eh. At tama lang na ilabas nila ang kanilang best at this point dahil di natin alam, minsan ang mga Game 1 ay talaga nagbibigay ng kakaibang momentum para sa mga teams. And now for the next two picks, Team Liquid Philippines, ano bang inaantay? Feeling ko, Harith pick up mula kay Teddy. Either yung Harith or yung Moskov. Di ko, Fredren and Pakito may threat ng second phase gourd mula kay Sanji. And for Team Falcons, I think maganda naman yung naging selection nila for the first two picks kasi parang technical knockout to na kukunin mo yung Claude, kukunin mo yung Eve, hindi makakapag-carry si Teddy. So medyo ipit sila sa Harith. Pero now, Liquid Philippines introduced a different variation into the problem. Sige, Harith, second phase kami pero intindihin nyo yung gourd. Oo, tsaka bukod sa gourd na iintindihin nila, this is Sanford playing this Pakito na alam naman natin ay napakataas talaga ng kill pressure. And syempre, pagbibiruin ko din lang naman ang Pakito kasi ngayon parang parehas din sila halos ng playstyle ng isang Benedetta na mala assassin. And we're talking about a former global Benedetta dito sa kamay ni Sanford. Ang magiging response ng Team Falcons ay Leomord na nabanggit din ni Midnight kanina para sa kanilang jungle pick. Naghahanap pa rin ang Team Falcons sa kanilang roamer and potential XP laner. Meanwhile, para naman sa Team Liquid Philippines, potential mid laner and gold laner. At ang masama dito ay parang X na ata mag-carry sa larong ito. Oh, mahirap talaga eh. May one hit na threat no? Mula dito sa Team Liquid Philippines dahil nga dun sa Pakito. Dito sa kay Leomord pala, no? Dito sa Falcons. Tingnan natin. Well, para hukayin pa mas lalo ang ating draft para dito sa Game 1 ng Grand Finals, pumunta muna tayo sa ating mga on-ground panelists. Thank you so much to our casters. And over here at the On-Ground channel would be me, Brigida, together with Wolf, our analyst for today. And kanina nakita na natin, isang kagulat-gulat na pag-prioritize ng Team Falcons on the Eve in the first phase. Ano masasabi natin tungkol dito? I think Briggs, ito ay parang deny pick as well as parang naging comfort na rin nila na develop throughout the playoffs. Nakita natin yesterday, the reason why they won against Onyx is nung ginamit nila Eve up against the Jushin na happens to be open pa rin up until this point. So, I doubt na mapipili yung Zushin dito. Alam mo, lagi contested yung hero na yon. But in this grand final, baka mag-decide ang dalawang teams na hindi na. Kaya nga, Gord nga yung binaban nila dito not the Jushin for TLPH. So they will be willing to leave that open.
And I think isa rin ito sa mga moments na talagang napapatanong ako kung ano yung mga magiging response ng Liquid in terms of the picks. But just the same, Team Falcons, I'm wondering, since the Pakito is open and the focus is once again taken out, what do you see as a potential response na manggagaling din naman sa Team Falcons for this pick? Kasi wala na rin yung Esmeralda eh. Yeah, I think yung Benedetta, na nakita rin natin yesterday. Itong Esmeralda, nakagulat na parang hindi kinuha agad ng Team Falcons despite them having a lot of options para kay Kai. Lalo na katapat kasi Fred rin eh. So, kailangan nilang mag-isip ng iba pa. Like, pag naman yung Benedetta dito, like, what is your actual answer to the Pakito? Siguro, maiiwan sila with Derizla. Kaso, hindi nila kukunin yun up until lumabas yung Valentina or kung ano man yung mage pick para dito kay Sanji. And at the same time, I feel like nakita natin kung ano yung pwedeng maging implications ng isang slower-paced na EXP lane for Falcons. And na-highlight pa naman sa ating keys to victory na kailangan talagang maging aggressive lang all throughout the early ang Team Liquid Philippines. Even the Atlas though, gets taken out. Bakit kaya? Well, siguro kasi gusto nilang kumuha ng stationary na mid laner dito. Maybe Akimi, for example, para hindi sila mahirapan kung sali. Or maybe they want to go for Valentina para dito para kunin yung Eve kung sakali. Alam mo yung mga team, sabi nila sa akin hindi daw sila takot sa Valentina kung Atlas sila. Actually, parang mas lamang pa yung Atlas kapag merong Valentina. So I think that could be a consideration here for TLPH. Yep, great way ang isang Atlas na nakapag-close in din bigla-bigla, magugulat ka na lang, no? Pero here we are awaiting if they will go for the Roam or EXP lane pick. And instead, they go for the Hilda. So I believe this will be a Master Ogwen hero in the meantime. But a bigger question mark for a lot of us right now is what also could be the Teddy pick? Kasi Yun baka na yung nga Valentina, yun na yung maging consideration for Sanji. But Teddy, wala na yung Harit, wala na yung... Baka mapuwersa silang mag-carry kasi dito para masagutin yung Hilda. But it doesn't really counter itong Eve. In fact, mahihirapan siya dun sa Eve kung sakali mag-carry dito. However, maganda naman yung carry versus the Claude in the laning stage. Another option here is the Bruno. But I feel like mas mag-focus lang sila dito. Kung hard carry, Obsidia could also be a consideration. But there's the carry, as we did say, and the Kimi. Yun din yung mga sinabi natin pipiliin nilang Falcons. Etong Hilda, pwede maging roamer na lang. Minsan the EXP. And you're gonna be looking for somewhere along the lines of an Arlot here para sa Falcons. Kasi meron siyang synergy with the Eve. At maganda siya kung sakali laban sa isang Pakito. At as well as this carry. Last option siguro dito yung Benedetta pa rin, pero may damage yung Falcons. But I feel like top option dito, number 1, is that Arlot. Number 2, Benedetta. 3 maybe, they can consider the Terizla. Kaso baka matunaw nga lang, pero yun, one of the considerations din yan. Yeah, and because of the Hilda, I feel like they will be a bit more flexible when it comes to their EXP lane pick kasi meron naman na magiging in charge nung panggugulo mo talaga in the early stages of the game. And you would potentially expect to see Master Owen all over the map, though not necessarily directly, no, na magiging panggulo. But kakasabi ko lang ng gulo, they pick up the glue. So even when there's a carry on the opposite end na pwedeng mangtunaw nga kapag hindi mo na timing yung second skill mo, magiging glue pa rin ang kanilang priority dito. Alright, super fans, you may scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Marahaba-haba pa ang ating magiging gabi dito, Wolf. Pero so far, looking at the drafts, kanino ka ba mas papabor sa ngayon? I like the Kimi and the carry. Ito yung na-expect natin doon sa second phase. Just looking at the banning coming out from TLPH, parang ito yung sinasabi ng draft nila. So, I like this ender para sa TLPH. Alright, and there we have our drafts locked in for game number 1. San Juan Arena! Papasok na tayo sa ating game number 1. Ibato na natin sa ating mga casters. Dito na natin makikita kung sino nga ba ang unang makakaisa sa dalawang kupunan na ito. Kung sino nga ba yung magmamarka ng 4 sa 3 panalo na nakita natin sa pagkikita nila sa regular season. This is the first meet-up at Recta Grand Finals pa para sa Falcons and Team Liquid. Yeah, magandang salpukan ang ating makikita ngayon kasi si JP ay nanggugulo kagad. Expected naman to, may mga cut kagad na mangyayari pero si Flopat ay nahihirapan ata dito. In early first blood bomb, and flicker na gamit din ni Sanford. Makukuha naman ni Flap ang kanyang kagustuhan. Nagkasukatan kagad sa XP. Buti umabot ng level 2 si Flap and katabi niya lang yung bush. So he was able to sustain and regenerate some of the HP. Pero Falcons grabe yung dami nilang natutunan dito sa playoffs. Pati sila umuonik gambit. Ay ko nararamdaman ni Ogwen at critical kagad ang roamer dito ng Team Falcons.
Pero gusto ko yung ginagawa ng Falcons dito. Nagiging super agresibo at si JP ata ang mapupuruhan. Hindi niya natapakan yung burger dito ni Ogwen. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paggugulo ng Team Liquid. Papasok pa nga sila dito sa may orange buff. And mga kapatid, Midnight Burrito, inilagay ko yung sarili ko sa sapatos ng mga international viewers. Parang hindi ko maintindihan yung MLBB na nilalaro ng dalawang to. Parang may iba silang sinusunod na rules. Pare, ginawang Lord yung green. May green dance. Kasi sobrang importante ng mga level 4. Pagdating ng Turtle and Team Falcons, sa perspective nila, okay lang yan. Kahit ano mangyari, i-delay lang namin ang The GOAT. At saka kung iisipin, biruin mo yung mga bakbakan na nakita natin, nagkakatansyahan sila, umabot sa punta na yung 1v1 natin doon sa baba. Nung nag-level 2 si Flap, alam niya na kailangan agad niya mag-flicker. Oo. Ang malapit doon pare, feeling ko ang daming dinaanang simulation yan. Sa utak nila nag-play out mga 5,000 team fights. Oo. Pero wala nangyari kasi alam nila, troll lang yun. Oh, tsaka alam din nila si Carl TC. Level 3 nga, lumalaban ng Ayun, pagong yun. ayun, Tingnan natin, lalaban na ata din si Flap. Pero siya ay napuruhan dito. Phantom City, nagamit din ni Kyle. Pupuntahan si Carlito, kalahati ang kanyang HP. Pero nandito na to the rescue si Daddy JP. Malayo-layo pa naman ito si Sanji. Papasok pa rin dito si Ogwen. Pupuruhan niya si Carl TC. Si Sanji doon sa may gilid, level 3 pa lang. Pero kritikal ang sitwasyon ni Flap. Oo, magkakaroon na ata ng turtle dance dito para sa pinakaunang pagong. Magbibigyan agad, drill with manipulation mula kay Haji. Reset ang turtle. Pero hahawakan ulit dito ni Carl. Okay, si Ogwen ngayon ang tinututukan. Unboard! Pero si Flap ay napaflicker na rin kagad. At nandun na rin yung traction pulse para kay Sanji at malayang makukuha. Dinagot ang pagong. Grabe talaga tong 4 Horseman, men. Talagang binibait lang nila yung mga skills ng Team Falcons. Pinaforce nila yung mga reaction. And even Carl TZ himself resetting the turtle. Nung lumabas yung RWM nagka-reset sa perspective ng TLPH, pinalikan nila yung pagong kasi alam nila hindi na kaya lumaban ng Falcons. And this is just game IQ na nag-uumapaw para sa parehas na kupunan. And for Team Liquid Philippines, securing that first turtle ay magkakaroon sila ng maliit na kalamangan kontra Team Falcons. Hindi pa naman ganoon kalaki. Pero si Ogwen ay mabibigyan kasama ni Haching. Golden Hour nagamit, nakaabang yung mga bala ni Sanji. Napakahatilan talaga. Pero hindi pa sapat yung kanyang damage dahil nga medyo makunat din ito si Ogwen. Oo, buti na lang nasaktuhan, nasa glue nakatutok yun. Pero parang kung ibang tao ata, Oo, men. sure ball patay. Pero yun yung nakakatakot dun ha. Kasi kapag naka-on yung red bar o yung passive ng Kimi, after nung Golden Hour, walang pakialam yan kung sino yung nasa frontline. Kasi tatagos lahat ng mga bala mula dito kay Sanji. So kailangan din mag-ingat ng Team Falcons dun sa walking reset button ng TLPH. Oo, tsaka parang ang nakakatuwa doon ay kaya nilang i-pull off yun ng casual. Kumbaga may mga teams na talagang binibilangan pa yung Oo. Marcel Ultimate pero parang bang natural dito sa Team Liquid Philippines at matagal-tagal pa naman bago lumabas yung pangalawa nating objektiba. Pero ang dami ng mga tao mula sa Team Falcons na actually nilalagay sarili na around the bushes. Yeah, laban na talaga ng mid-prio. Itong dalawang teams na to, wala pang nangyayaring kill. 4 minutes na, wala pang nagkakakitilan kasi nagkakabasahan sila sa mapa. Sobrang importante talaga ng control sa mid and alam nila naka-ready ang isa't isa. Pero ang X-Factor dito for TLPH is itong Pakito. Typically yung Hilda ay lamang sa matchup laban sa Pakito kasi lagi mong hawak yung XP Prio. Pero ang sagot naman kasi ni Sanford, susuntukin ko lang lagi itong Hilda para kahit mag-rotate siya, wababa yung kanyang HP. Makikita ang dalawang jungler, dalawang XP later dito sa may bandang ibaba. Hindi pa ata alam ni Kyle na si Carl ay pumapalibot lamang sa kanyang purple buff at magtatransition na nga Team Liquid Philippines patungo sa pangalawang pagong. Si Ogwen ay ipopoke lamang pero makakatakas naman na ata ang glue ng Team Falcons. Sisimulan na ng Team Liquid Philippines ang pangalawang pagong ng larong ito. Yeah, si Carl naman ngayon ay lumiko muna sa kanyang purple buff. Para nga naman may konting kalamangan siya kung mag-level siya rito. Pero reset ang gagawin ng Team Liquid Philippines at nakikipagkatakan lang ito si Ogwen. Yeah, efficiency lang to for TLPH kasi alam nila, hinihintay lang naman nila yung dalawang XP lane. And makakapag-cut na si Sanford ngayon, perfectly mirrored yung galaw ng dalawang kupunan. Pero, Okay, Golden Hour, nahuli dito si Kyle pero tinadtad na rin ang mga bala mula dito kay Sanji. Tatama din yung traction ball pero si Sanji ang nagwagi. Teddy ay sasama na nga rin pero si JP nangalahat yung HP down to 10%. Sanford! Tapos si Kyle ay pinuntahan na rin Sanji with the first blood. May even din itong si Flap. Habang sa gilid na bahagi na ito din si Carl TC. Papatayin na rin itong si Flap at tatlo tutumba para sa Team Liquid. 3 kills, 2 turtles. Team Liquid Philippines ay makakalabang na ng 2,000. May invade pang magaganap mula sa GOAT. yung force talaga ng TLPH, men, ito yung mahirap kalaban. Kapag ikaw yung Team Falcons, parang lahat ng bato mo ng skill may trade na kaakibat. And for TLPH, even though nauna sila sa trigger with the Golden Hour, hindi nakuha ng Falcons yung pagong. And itong shield na to ay tumulong para sa frontliners ng TLPH na labanan yung Leomord. And then yung extra utility
ability mula doon sa Platinum Snap, pati sa knockout strike ay naging enough para kontrolin si Kyle. Early swap as well para sa side laners ng Falcons and Team Liquid Philippines. Si Sanji ngayon ay pumapalibot kay Sanford, making sure na mukhang kontrolado nila itong bottom lane. Isang minuto pa kasi bago lumabas ang panguling pagong ng larong ito. Looking at the items, lumalabang na ata ng 1,000 itong pakito ni Sanford. Iiwas muna si Sanford pero si Cardi Hala. tama yung taunt. Nasa gilid na rin ito si JP. Pipicture niya ba? Hindi, wala. Meron naman siyang ultimate pero hindi niya muna basta-basta gagamitan yung kanyang golden hour. Tuloy-tuloy lamang din si Sanji. River Manipulation na nagamit kasabay ng Blaze. Into it! Pero solong-solo ata ni Sanji ito. Siya'y mamamatay pero makakabawi din naman si Sanford. Ipag-ihigan niya ang kanyang sansan. Pero si Carl ay nakakuha din. At hinanap niya kung nasaan itong si Oge. Natunaw lang kagad. Ang ganda sana ng start Wait. ng Falcons. Teka lang! Di pa pala tapos ito. Si Haji ngayon ay may ipit din! Walang flicker si Haji Pantakas. At si Flap naman ngayon ay pinapasok na sa loob ng turret. And Team Liquid Philippines, nakauna kagad ang Stampede. Parang bang may nakikita to Team Liquid na hindi na nakikita ng normal na MLBB player. Kaya nga alam mo yung ang ganda ng setup ng Team Falcons, hindi naka-ready. Teka lang, ayaw papigil! Ayun na, pressure na nagamit din! Sanford with another! Oh my goodness! Grabe ang Team Liquid! Tila ba'y naging hunting ground ang bottom lane at sa mid lane si Haji na naman ang bibigyan! Wala pa rin siya flicker, men! Sinasamantala ng Team Liquid Philippines sa pagkakataon ngayon na-atras na rin. Ito si Sanford, Phantom City Reaction. Golden hour! No way! Sanji! Si Sanji! Tinagtan ni Sanji dito ng mga bala. Ngayon si Kyle ay nangangalahati. Flicker na gamit na rin ni Ogen. Sa sakripisyo na nila si Flap. Bagsak na naman dito si Flap. Tapos si Carl nagpapagong lang, men. Wow. Tuloy-tuloy na objective from TLPH. One by one mistake from Team Falcons. Ayaw pa! Ayaw talaga tumigil! Oh my goodness! Mamamaalam na naman ito si Kyle. Sobrang aktibo ni Sanford. Sobra, men. Yung laro ng Liquid Philippines, kala mo achievement ni Carla. Ayaw matapos. Oh my! For the last 3 minutes ay nakita natin na yung 0-0 kill score natin ay bigla naging 11-1. In fact, makikita po natin ang ating Golden Kill Events timeline noong minute number 5 patungo sa minute number 8 ay ibang-iba ang itsura ng laro ito. Oo, wala nangyari. Feel ko narinig ako ng TLPH na open sila eh. Sabi niya wala daw nangyayari ah. Ito, pabibilisin natin. And again, nagsimula yun sa magandang set ng Team Falcons na hindi naka-ready si Sanji pero naka-ready pala yung counter punch. Ito time na naman nila ito. Natawag na si Barbiel. Apat na miyembro nakatulong para dito si Falcons. Sa kabilang panig naman ay si Super Marco ay minamanage lang niya yung kanyang wave. Pero nahihirapang lumabas. Ultimo sa sariling JP? base dito ng Falcons. Humihinga pa lang ang Team Falcons ay sinasapak na ulit ng Team Liquid Philippines. Hindi ata makakaalis si Flap dito. Pero mukhang makakatakas naman with bonus movement speed. Pero may tore pa rin na makukuha sa may bandang ibaba ang Team Liquid Philippines. Again, humihinga pa lang ang Falcons. grabe! Sinasapak na agad. Hello, delikado ata dito si Kyle! And he will go down. Ngayon naman sa gilid na bahagi, may nagaganap na yung CarDZ versus 2. Sasama na yung Super Marco. my God. Ay bagsak niyo Princess Rod. Dahil nga makunat itong dalawang ito, ay sasama na rin si ang Team Liquid Philippines dito, Super Marco. And this time ay mabibigture right there. Makakatakas din naman. Papatay itong si Ogen. At diretsyo na sila sa gitna. Nangolekta na lang ng bala si Sanji. Pero grabe yung TLPH, men. Saka nakakita na kanina 5 minutes, 700 lang yung lamang nila. After 4 minutes, 10,000 gold lead Wow. para sa Cavalry. Hindi makahinga yung Team Falcons. Hindi makahanap ng espasyo si Super Marco makapag-farm. I go as far as to say na hindi na makatao yung MLBB na nilalaro ng Team Liquid Philippines. This is the fastest gold lead na nakita ko na nag-transition from a 0-0 mula minute number 5 patungo sa minute number 10. Biglang 10,000 ang hawak nila against Team Falcons over the back of what happened in that bottom lane. 3 turtles, ilista mo na rin tong Lord. If this is the hardest question, Midnight, ano nga antayin ng Team Falcons? Kailangan nila hintayin magkamali yung TLPH, yung mga overcommitment, yung mga out of position na team fights. Pero ang problema kasi, parang kung ikaw yung Team Falcons, hinahanap mo yun eh, pero parang lagi kasi naka-ready yung TLPH. Imagine mo, usually sa POV ng Falcons, yung mga teams, they play for setups, they play for objective fights, they play for positions. Yung TLPH, makakita ng hero, 5 tao yung tumatalon.
Yeah, tapos ang hirap pa dito kasi pag pick ni Carl TC, ulti kagad eh. Oh. Fred rin kagad ang kinuha. Fred, game number 1. Pagpasok nila, ulti ka agad lahat eh. 5 ulti eh. Patapos ito si Sanford, nakapakito din na nakita naman nating napaka-gana din para sa gameplay ng Team Liquid Philippines. A 12K gold lead, a Lord in the mid lane. Direkta na nila at mukhang magpupush sila. Pipilitin nila. Real with manipulation mula dito kay Haji. Makakadepensa naman Bagya. Pero mukhang hindi pa mag-all in dito ang Team Liquid Philippines. Dahan-dahan lang. Bot lane naman ang kanilang call. Makakahinga sila dito pero si Sanford ay binabantayan din itong bottom. Habang si Sanji ay nandito rin level 15 na. By the way, itong si Sanford na napaka-hapdi na rin. Yeah, pero walang RWM, walang Phantom State, TLPH, pwede nilang i-brute force to, pwede nilang pasukin to. DP, nakaready siya, meron pa siyang golden hour. Itututo ata nila to. Cartesi looking for that turret. Bababay turn. Open nag-flicker in pero siya ata na delikado. O siya maibig dito. Adjo, Precious Man, nalagamit din. Wala naman tinamaan yung golden hour. Pero sabi ni Teddy, sige, diretso lang muna ako dito sa babang bahagi. Makakabasag na sila. Top lane turret na lang ang natitira. Oh my goodness. Tapos ay nagamit. Tumama dito kay Flap pero hindi pa ata sa pati damage si Sanji. Ngayon naman ay nag-aantay sila ng wave dun sa middle. Hihinga lang saglit ang Team Liquid Philippines. Pre, 14,000! 14K. Oh my goodness! 14K. Panimula pa lamang ito ng ating best of 7. A 14K gold lead in 11 minutes. I feel like in Grand Finals history ng MPL Philippines, safe to say this should be number 1. Yeah, first time nangyari to, TLPH. Talagang alam mong gigil na gigil sila eh. Na pinapersonal nila yung laban, yung clash ng Titan. Naalala nila, huling beses nagtapat sila, Falcons ang nagoge. So sabi ng TLPH, ayusin natin laro. Yung madalas silang hinihingi sa mga mic check men, perfect game, ito yung itsura nun. And imagine, no, hinihingi nyo sa isa't isa na makakuha ng perfect game. And all the way to this Grand Finals appearance ay napakita nila na kaya nilang ilabas yung ganitong level ng MLBB against one of the best teams in the world as well. Let's not forget, Team Falcons showed everyone kung gaano kaganda ang MLBB na mapapakita nila against Onyx Philippines sa lower bracket finals. Pero mukhang mabibigyan din si JP. Wow! Okay, golden hour. Nagamit din. Makakasapa kay JP ito. Isasakripisyon na muna nila. Si Ogin na nakuha na. Pero si Flapa ay mamamaalam din sa kami ni Teddy. Sa gilid na bahagi may nagaganap din na habulan. Ogin at itong si Teddy ang humahab o hinahabol. Pero inaabangan din lang nila. Traction pulse ay nagamit. Kaya lang makakapritin si Teddy. Hahabulin ba nila kasama yung mga glulets? Nagtatago lamang doon sa may damuhan. Nag-aabang na pagkakataon din si Ogin. Si Sanji ay inaabangan na rin lang ang kamatayan dito ni Ogin. Isasabit pa sa may gilid. Mamamatay pa ata dito si Teddy. Mamamayag mo ba nila? Makakapatay pa nga ata si Danny Ogin. Pero siya ay mamamaalam din sa naging proseso. Transition kaagad sa Lord ng Team Liquid. And that might have been massive. Feeling ko masyado nang nilaro ng Team Liquid Philippines yun. Actually, yun eh. Hindi sa paglalaro eh, pero kailangan kasi nilang iwasan talaga yung mga glulets. Oh, kailangan Flap, pinahabol. Makahinga naman siya doon na tumapak na rin ng Cyclone Eye. Pero yung Lord, available na. Yeah, hintay lang nila mag-spawn si Teddy. Hindi pwedeng lumaban ngayon yung Team Falcons kasi may Claude ang Team Falcons. Yung kanina men, talagang iniiwasan nila yung mga glulets kasi may konting stock kay Teddy. So kailangan nilang hintayin. Pero yung galaw din ng Master, alam niya eh, na kung ayaw niyo akong patayin, pwede kong baliktarin yung kwento at ako ang papatay sa inyo. And I feel like at this point, yung mic check naririnig ko na, nasanay na tayo sa mga ganitong klaseng mic check ng Team Liquid Philippines. Imposibleng walang pagalit mula kay Carl. Oo. Imposibleng walang Oh, yun. Di ba? Imposibleng walang sita. Pero sa ngayon ay malaki pa rin naman ang gold lead ng Team Liquid Philippines. A 10K gold lead at sisimulan na nila ang pangalawang Lord ng larong ito. All major objectives ay nasa kamay nila at wala na magko-contest pa. That's going to be the Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Grabe, hinihintay pa. Pinalabas pa yung minion wave kasi gusto nila mag-setup ng tri-wave for TLPH. Meron silang oras para ayusin yung mga lanes. Perfect wave and Lord management mula sa TLPH. And pinag-uusapan natin to kanina sa Real Cooling Tactics by Infinix. Yung Lord macro, in-extend pa ng TLPH. Hindi lang Lord dance, men. Ito yung map dance na from Liquid. Imagine mo, winning na. Naghanap pa sila ng mas winning pa. Ay, hinintay nila yung minion wave para maging mas maganda yung susunod na paparating. And now for Team Liquid Philippines, itutuloy pa nila itong top. Makukuha nila ang individual. Pero si Carl! Si Carl na sumasalo na. Precious siya nagamit din. Pero doon si Kyle. Wow! Kaya ito na itatama. Hindi. Kasi na-picture na nito si Kyle. Inaabangan sila nila. Natunaw lang. Ganun lang. Okay. Itong si Kyle. May Lord pa naman nakasama dito ang Team Liquid Philippines. 4v4 to ha. Oo, 4v4 at mukhang susubukan JP. tumipisa dito ng Falcons. Si JP ay mapapursata! Okay, napunta doon sa gilid. Si Open kayo may ipit. Si Flap at ang buong kupunan ng Falcons ay pinipilit lamang na ma-defensahan ito. Pero napakahapdi na rin talaga ni Sanji. At rekta na sila kagad sa Torre. Game 1.
Ilista mo na sa cavalry. A dominant game number 1 para dito sa Team Liquid Philippines. A 14K gold lead in 11 minutes. Napakalaking achievement para sa TL. Signature play style MO ng TLPH. Bigyan mo sila ng maliit na pagkakataon at palalakihin nila yon.